Arestado po ang vlogger, influencer at content creating platform founder na si Franco Mabanta matapos po umanong kikilan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y kaugnay ng umano'y mali-maletang perang tinanggap ng kanyang grupo para umano hindi ikanta si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay po sa usapin ng flood control scandal. Ang binabanggit po dito ay para daw po hindi ilabas ang umano'y expose laban sa dating speaker. At ayon sa NBI, nakaraang taong pa umano lumapit sina Mabanta sa kampo ng dating House Speaker pero kamakailan lamang daw dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para nga magreklamo. Umano'y nangihingi raw ng 350 milyon pesos sina Mabanta kay Romualdez kapalit po ng hindi pagpapalabas ng expose kaugnay po ng katiwalian ng dating House Speaker. Pero napakiusapan nila ito na ibaba sa 300 milyon pesos ang babayaran. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video. Yan po ang tinig ni NBI Organized and Transnational Crimes Executive Officer John Mark Santiago. Dito po'y nagkasaumano ng entrapment operation ng NBI kung saan nakipagkita ang mga nagpanggap na tauhan ni Romualdez kina Mabanta sa isang exclusive subdivision sa Pasig. Pagtanggap umano ng pera sa maleta, agad inaresto ng NBI si Mabanta at ang 4 na ilang pangkasamahan nito. Depensa po naman ng founder ng Peanut Gallery Media Network na set up lamang daw sila. Sumasa ilalim daw sa inquest proceedings ngayon si Mabanta sa Pasig City RTC sa reklamong robbery extortion. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa ang mga suspect. Samantala, isiniwalat ni Senator Ping Lacson na mayroong 500 million pesos umano na allocable si Senator Rodante Marcoleta. Base daw po yan sa records ng yumaong si Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Ang allocable sa pondo sa DPWH na inilalaan para sa request na proyekto o pondo ng mga senador at kongresista at pinagpapalagay na rebranded na pork barrel. Nilinaw naman po ni Lacson na hindi iligal ang pagkakaroon ng allocables mula po sa DPWH. Pero ibang usapin na daw kung sakaling lumabas na may ghost o substandard projects na pinagagamitan ng naturang pondo. Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta? Depende. Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanya, kung meron siyang participation doon sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador, ibang congressman. Wala nang special dito. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Ang dagdag pa ng senador, nagkaroon daw ng bukulan o lamangan ng dumaan sa Commission on Appointments o COA si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Bagamat walang pinangalanan si Lacson, matatandaang si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Ibibigay daw ng Blue Ribbon Committee lahat ng mga ebidensya sa ombudsman para maimbestigahan ang mga ito. Actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. Yan po muli mga kapatid ang tinig ni Senator Ping Lacson. Sa kaugnay po namang balita, abay bumuelta ho naman daw si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senador Ping Lacson sa umano'y bilyong-bilyong pisong allocable sa flood control scandal. Sa kanya pong privilege speech sa plenaryo kahapon, iginit ni Marcoleta na paninira lamang ito sa kanya. Hindi raw po sapat maging entablado ang Senado para nga sa mga anyay intrigero na alam po naman daw kung ano ang totoong motibo. Bukod po naman dyan ay muli rin pong binira ni Marcoleta ang partial committee report sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee ni Lacson. Hindi raw ho kasi nito idiniin sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Presidential Legislative Liaison Office Head na si Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Ay nasaan po yung progress? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent.
invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him. Yan po ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta. Samantala, sinabi naman po ni Senator Ping Lacson na wala raw iisang mastermind ang flood control scandal. Ayon po kay Lacson, base sa mga nagdaang hearing at sa partial committee report, may mga mastermind sa katiwalian sa kada rehiyon. Kaya maging ang pugante at dating kongresistang si Zaldico ay hindi raw maituturing na mastermind ng lahat ng katiwalian. Sa ngayon, hindi pa rin napapauwi ng Pilipinas si Zaldico na sinasabing nakapag-apply na nga ng political asylum sa bansang France. Sa ilang pang mga balita ngayong nga pong Huwebes ng umaga, kumpiyansa ho ang ilang mga House Party leaders na may sapat pong boto sa Kamara para nga ma-impeach ng tuluyan si Vice President Sara Duterte. Ayon po sa partido na Lakas CMD, higit 6 na po na rin daw ng kanilang mga miyembro ang siguradong bobotong ma-impeach si VP Sara. Ayon po naman sa National Unity Party o NUP, nasa 60% o higit 30 nilang miyembro ang boboto pabor dito. Sa Lunes po, Mayo 11 ay pagdidebatehan na sa plenaryo ang Articles of Impeachment laban sa bise. Posible na rin daw mauwi ito sa botohan kung saan 1/3 lamang o 106 na boto ang kailangan para tuluyang ma-impeach ang vice-presidente. Samantala, ipauubayan na raw sa Diyos ni Vice President Sara Duterte kung tuluyan nga ba siyang mai-impeach o hindi. Ang giit po ng Vice Presidente, unfair o hindi tama na idamay ang kanyang pamilya na pawang mga private citizen. Matatanda ang ibinunyag sa impeachment hearing na sangkot din ang asawa ng Vice na si Attorney Man Scarpio sa bilyon-bilyon piso daw na bank transactions. Dadalhin na po sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inaasahang sa Lunes ang botohan ng mga kongresista. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. see you tomorrow. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.